welcome back mga ka-Johnny. Nandito pong muli ang yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Janitor Reaction Videos. So, maraming salamat. Shoutout mga Rene sa Kalam, pang ilang batch ako. Kinabahan akong bigla nung nakita ko na doon ako. Ayan, no, pakita ko sa inyo kung saan ako. Tapos isip ko, pangilang batch kaya ako sa Oblo kung matuloy man yan, no? Pero shoutout sa'yo, mga Rene sa Kalam, maraming salamat sa pag-feature nyo sa akin dyan at nabigyan mo naman ng magandang analysis yung aking mga sinabi. Pero yung pangatlo doon sa ano, mga Rene sa Kalam, yung bakit naging pangatlo si Senator Rapi Tulfo, yun nga, nadismaya ako. Alam ko kasi, ang ano ko sana hindi makapasok. Yun, ano, kasi alam ko naman na wala siyang wala siyang ideya sa batas, mga kanya. Kahit naman ako akong alam sa batas pero kahit basics pinag-aaralan ko para kahit paano meron akong alam on the basic law ng ating saligang batas. Para kahit paano lalo na sa mga mga kasi ang dami kong naiintindihan diyan. Kaya gusto ko yung yun, kasi kaya nga naging pangatlo kaya nga doon ako nadismaya. Kasi sabi ko, hindi makapasok. Medyo may sama na loob. Kasi nag-top 1 si Robin. So yun mga Rene, maraming salamat sa inyo sa pag-feature mo sa akin dito. So, baka ma-feature mo na naman ako dito kasi meron akong ipapa-realize doon sa mga Tulfo natics mga ka-Johnny na sana maging aware kayo at buksan yung isipan ninyo na itong pag-uusapan natin is issue about sa mga pamilya, sa mag-asawa, na para sa akin talaga mga ka-Johnny, hindi magandang venue ang Rafi Tulfo in action. Totoo mga kanya, hindi magandang venue para pag-usapan ng isang pribadong bagay at lalo na sa loob ng isang pamilya na kung hindi maganda ang sitwasyon. Totoo mga ka-Johnny, no? If I remember, January 2019, stock knowledge ko na lang kasi itong ginagamit ko minsan mga ka-Johnny, yung mga naalala ko, lalo yung mga viral, no? Example ko nga dyan sa pamilya, yung kay Mang Charlie Lozada, if I remember it correctly. Baka may analyst mo ito mga Rene ha. Pasalamat kung may analyst mo. Yun nga, nagpunta nga si Mang Rene dito sa programang RTIA noon pa, way back 2019. Then, kasama yung mga anak niya ron. Usapang asawa, dahil yung asawa niya nasa abroad at meron daw kabit na engineer. Kung tama ba, ano pangalan babae? Sheena ba yun or something? Nakalimutan ko yung pangalan babae kasi si Kuya Charlie lang lagi ko nakikita. Pero ngayon mga ka-Johnny, wala na akong balita about him, no? Kay Kuya Charlie. Then, eto nga, dahil dinala niya sa Rafi Tulfo in action yung kanyang usaping pamilya, sa usapan niya sa pagkakaroon niya ng sakit sa damdamin o yung depressions or emotions niya na napunta tuloy sa RTIA yung kanyang hinaing sa kanyang asawa. And actually, yung kaya natatandaan ko ito nung maigi dahil nga halos 6 na part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6 yata, hanggang 6 na parts. Hanggang sa nakabalik dito yung asawa niya at kasama pa nga si Arnel Ignacio ng DMW ba yun? Department of Migrant Workers. Sinundo, pinabalik talaga rito sa Pilipinas. Dahil hindi lang 1 million views talagang matindi ang views nun. May isang video pa nga na naalala ko, umabot ng 17 million yung views. Ganon kalaki ang kinita ng RTIA dyan sa usapang pamilya at usapang asawa at usapang kabit mga ka-Johnny. Hindi talaga siya magandang venue. Tulad nun, may mga bata nakasama. Paano kung pagdating ng araw, dahil syempre nag-viral yan ngayon sa social media at sa iba't ibang klase ng apps, stream, kahit sa TV na panood yan noon. Sa TV ko nga napanood yan hindi nga sa YouTube. Sa TV kasi sa hapon nanood pa ako ng ganyang oras hapon. Then, naawa ako sa mga mangyari sa kinabukasan ng mga bata na maaaring mabuli kapag nagreklamo tayo, nilabas natin yung baho ng ating asawa, ng ngabit, nagkaroon ng problema, hindi masustentuhan yung asawa, naghanap ng iba. Pag-uusapan yan ng mga taong hindi naman natin kakilala. Totoo mga ka-Johnny. Alam niyo naman sa mundong ito, mas marami mapanghusga kaysa unawain ang sitwasyon. Tandaan niyo yan mga ka-Johnny. Ako, nung napanood ko yun, naawa rin ako kay Kuya Charlie. Dahil ramdam ko yung sakit ng damdamin. Naranasan ko yung malaman mo na may mahal ng iba, yung minamahal mo. Totoo yung mga kanya. Naranasan ko yan. Yung sa first live-in partner ko noon, talagang ramdam ko yun na nagkaroon din ng iba. Pero tinanggap ko naman yung pagkakamali ko doon sa una ko dahil medyo naging irresponsible naman talaga akong tao. Then, pero nalaman ko meron nga siya iba talaga. Ang sakit, sobra.
Sobra. Kaya nararamdaman ko yung nangyari kay Kuya Charlie. Kaya pinanood ko maigi yun, tinapos ko yun eh. Dahil I feel him, I sympathize and simpatya ko sa kanya. Ramdam na ramdam ko yung sakit. So yun mga kadyani, pero syempre ako di mo naisipang gawin yun. Ayoko sa publiko yung mga pagkakamali namin ng kung may pagkakamali ng mag-asawa o pagkakamali ng magkakapatid o mag-ina, magulang sa anak sa magulang. Ayoko kasi mga kadyani, habang tumatagal kasi ako yung tipo ng tao na may kasabihan ako eh. When age goes by, comes wisdom. Ibig sabihin, habang tumatanda dapat ang tao, dapat mas tumatalino. Yun ang katwiran ko sa buhay. Hindi ako pwedeng, habang tumatanda, lalo ako magiging makulit o magiging parang hindi na nag-iisip. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, habang nakikita ko napanood ko, kaya nga nawalan ako ng ganang manood na Rapid Tulfo in Action. Ito na naman tayo criticism to issue to. Hindi ito yung galit o inggit sa programa. Wala akong problema sa pagtulong. Tandaan nyo, wala akong problema sa pagtulong ng programa. Pero ang issue dyan is, ano yung mangyayari doon sa pinag-usapan, doon sa pamilya. Nailabas na yung baho ng isa. Siyempre, pag-uusapan ng iba. Magiging issue kayo sa buong mundo. Hindi lang kasi sa Pilipinas to eh. Nationwide, worldwide, yung YouTube, mga kadyani. Tapos, pag-uusapan nyo yung dapat na pribadong usapan, tulad kami mag-asawa, minsan nag-aaway talaga kami, pero hindi kami yung away na nag-aasa, sakitan na nag-ano. Pag kami kasi nag-aaway, tahimik kami pareho eh. Hindi nila kami kumikibo. Tapos hindi ko rin pinapost. Di ako katulad ng iba na nag-aaway kayo mag-asawa, ipapost nyo rin sa social media, sa FB na yung asawa ko doon pinapasok sa bahay. Yung asawa ko, batugan. Focus mo ba yung kahihiyan? Siyempre, ang kahihiyan mo ay kahihiyan din ng asawa mo. Lagi nyo isa-isip yan, mga kadyani. Tumatanda tayo, hindi tayo pabata. Dapat nag-iisip. Kumbaga, alam niyo yung puno, habang tumatagal yumayabong, namumunga. Dapat ganun sana yung kaisipan natin. Nagkakaroon tayo ng pagbubunga at paglago. Hindi yung naging puno ka lang. Tandaan niyo sa mga kadyani. Kaya yung mga problema ng pamilya, mga kadyani, nagagamit yan eh. Yan yung number 1 na naging target ng programa, yung tulungan yung pamilya. Tulungan daw. Tapos, naalala ko nga pala si Kuya Charlie, nabigyan niya ng 100,000 tapos kaunting negosyo. Beauty products yata yun. Kung di ako nagkakamali. Alam ko kasi meron yatang tinayo na beauty salon yung anak ni Senator Rapi. Basta merong wellness spa, ako naalala. May mga beauty products doon na binigay kay Kuya Charlie. Kasi yun, 100,000 ang kinita ng bawat views nung istorya ng buhay ni Kuya Charlie is million views. Mula part 1, alam ko meron talagang isa dyan. Ewan ko kung part 3 yan o part 4. Naalala ko yung huling pagkabukas ko noon ng buhay niya ng video na yun is 17 million. Biruin mo. Para sa akin halata mo na is poverty porn na isa sa mga bagay na hindi ako sang-ayon din, mga kadyani. Yung usapan ng pamilya naging pera, di ba? Mga kadyani, yun yung purpose, yun yung nakikita ko medyo sablay din talaga. Kasi nga ako, mga kadyani, kung gagawa rin lang ako na mabuti, hindi ko pagkakalat kahit kanino. Yun kasi yung aral na nakukuha ko sa pag-aaral. Hindi ko sasabihin sa inyo na ako talaga, naamin ko, tarantado akong tao. Pero ako, nagbabasa pa rin ng banal na kasulatan. Kaya naiintindihan ko yung kaibahan ng paggawa ng mabuti sa paggawa ng kabutihan lamang. Magkaiba yun yung mabuti at yung kabutihan lamang. Kaya nga pagka ikaw nagbigay at ipinaalam mo sa mga kakilala mo, tatanggapin mo na yung gantimpala mo dito sa lupa. Pero pag ikaw gumawa ng kabutihan nang hindi nakikita ng kahit kayo at tanging ang malamang ang nakakita, iba yung usapan doon. Iba yung gantimpalang mararanasan mo, mga kadyani. Kaya mga kadyani, yung mga usapang pamilya, like yung mga mag-ina na nag-away dahil lamang hindi nila kayang alagaan yung magulang nila, yung anak nila na hindi nila kayang alagaan, napupunta dyan. Pag-uusapan, siyempre, pagmamarites yan ng mga ibang tao. Yan ang gustong-gusto ng mga Pilipino, di ba? Karamihan, mga kadyani. Kaya nga ako, di ako nanood kasi nga, hindi ko naman, makakarinig tayo talaga ng mga usapan sa ibang tao. Pero hanggat maaari, kung may maririnig ka sana sa ibang tao na hindi maganda, isarili mo na lang. Ako ganon. Pag may nalalaman akong hindi maganda sa yung hindi pwedeng
parang kinikimkim ko na lang, na ano ko na lang. Ngayon, kung may makakausap tayo na ano, na kilala mo rin, kung kaming kasal, nag-uusap kami tungkol sa, kaming dalawa lang, sa aming dalawa lang yun. Ay mga kadyani, kaya yung mga ganyang usaping mga problema na away pamilya, no? Naglalabasan lang kayo ng baho sa isang programa, nagagamit lang. Pero, tandaan ninyo, pag-isipan ninyo, kayo naman masusunod hindi man ako Kung gusto niyo talagang pag-usapan kayo, para lang malaman ng baho ng isa't isa, nasa inyo yun mga kadyani. Pero kung para sa akin, hindi maganda yun. Kasi siyempre, may kanya-kanya tayong pamumuhay. Ayaw natin naman na pakialaman tayo, tapos sasabihin natin na, pakialam ninyo, buhay namin to. Tapos pupunta kayo doon sa programa para lang balabas yung baho, di ba? Kayo mismo yung gustong husgahan ang inyong pagkatao mga kadyani. So yun, no? Paalala lang na hindi talaga para sa akin magandang venue yung programa ng Rapid Tulfo in Action sa mga away problema ng pamilya, away mag-asawa, at away ng mga ano. Dahil nga, nagsasuffer dyan yung mga bata. Na kung kilala na, kung mapunta kayo sa ibang lugar at nakilala pa rin kayo. Malamang na darating yung araw at maalala yung mga nangyari sa palabas, maaaring magkaroon ng pangit na ano, karanasan sa mga bata. Magkaroon sila ng mental trauma, emotional trauma dahil nga maaaring silang mabuli mga kadyani. Yun na lang, isipin nyo na lang yung kapakanan ng mga bata at isipin nyo yung kapakanan ng pribadong buhay ninyo na sana sa inyo na lang. Pero kung gusto nyo talagang kumita dahil sa ayuda, sa kaunting halaga, nasa inyo yan mga kadyani. Eto paalala lang, awareness ko lang din, realization ko lang. Kaya sana itong mga videos na ginagawa, hindi ito pang ano talagang self-realization ko nga. Sabi nga ni Mang Rene Sacala, maraming salamat. So yun, ito muna tayo, yung reaction videos natin ngayon sa programa Rapid Tulfo in Action. Maraming salamat at hanggang sa muli.